Kahapon, saka kanina, akala ko nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala, ang pinapanood ko ay propaganda proceeding. Kasi itong presiding officer, pumapayag na magpropaganda yung kabila, yung prosecution. Tanda mo kahapon di ba, nag-o-object na nga yung defense. Bakit ganyan? Ba't ka magbibigay ng narration mo rito? Magpresenta ka ng testigo. Ito namang presiding officer, pinayagan at sabi niya, magruruling na lang ako pagkatapos kong marinig. Kung hindi ba naman siya, hindi narinig na ng lahat ng tao, ba't ka pa magrurule kung tatanggalin mo? Hindi, narinig na ng buong Pilipinas. Wala, talagang mahina ang presiding officer. Now, pangalawa, alam po ninyo, yung testigo ng prosecution, hindi ko maintindihan ba't nila prinisinta. Kasi yung presentasyon ng testigong yon, hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa, wala akong narinig na may kumontra doon sa video. Kasi ang pinag-uusapan, ang presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito, magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yon? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yon? Wala. Tanungin niyo ang defense. Wala. Madalit sabi, it's a useless witness. At pag prinisinta mo pa yan, baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Ito namang sa defense, hindi rin nagtaka lang ako kung bakit naman. Kasi pwede naman, since they're not questioning the existence, the authenticity, and the contents, bakit hindi na lang sila nag-agree? Pwede naman kasi stipulation of facts. Ito, huwag mo nang yung testigong yan. Kung authenticate lang, hindi naman namin kine-question yung existence, pati yung contents. Kasi ang issue lamang, yung bang mga pahayag niya ay babagsak sa isang impeachable offense o isang krimen. Hayaan na nating panoorin ng mga judges at sila ang magbigay ng kanilang desisyon. Kasi ang pinupunto lang naman ng defense, hindi yon impeachable offense. Hindi rin yung krimen. At yun ay hindi pagbabanta. It's not a threat. Kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a grave threat. It's not a threat. Kasi conditional nga So, madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara. Ano po ba? Bakit ba nagkaroon ng ganong mga pahayag si Inday Sara? Kasi kung titingnan nyo, may tanong ng isang vlogger. Paano po yan, Vice Presidente? Nanganganib ang buhay nyo? Talagang may threat sa inyo? At totoo naman, matagal niya na sinabi yun, di ba? At talagang pinag-iinitan siya. Kaya sagot niya, huwag kayong mag-alala. At pag ako'y napatay, may kinausap na ako. Ibig niya sabihin, pag ako pinatay, ako'y humihingi ng saklolo sa inyo, taong bayan. Eto mga pumatay sa akin, ganti niyo ako, bigyan niyo ako ng katarungan. Sumbong ni Inday Sara yun. Hindi yung pagbabanta yun. Kaya lang, dahil nga gusto nilang siraan, pinalabas nila na nagbabanta at kung ano-anong mga inilalabas silang ebidensya. O kagaya kanina, tinatanong sila ng isang judge, magpipresenta ba kayo ng tungkol doon sa assassin? Ang sagot to prosecution. Ha? Samantalang kahapon sinabi nga ng isang senadora, di ba? Sabi niya, wala naman kayong ebidensya na mayroong assassin. Ano ba talaga ito? Ba't yung pinipresenta yan? Ito ba, impeachable offense ba ito? O sa tingin niyo ba, ito ay masamang asa lang ng Vice Presidente? O madalit sabi, kung meron silang ipipresentang assassin, gawa-gawa na naman nila yon. Hindi po ba?
ever since, wala naman talagang, ano lang yun eh. Isang emosyon na pagpapahayag ng panganib sa buhay niya at nananawagan siya ng saklolo sa taong bayan. Yun o yun. Meron bang affidavit yung tatlo na sinabing pinagbabantaan niya? Meron ba na prinisinta ang prosecution? Wala. Ini ba? Walang affidavit, walang sinumpang salaysay. Madalit sabi, yung tatlong pinagbabantaan hindi nagreklamo. Kung yung mismong tatlo hindi nagreklamo, paano ka magkakaroon ng kaso? Ibig sabihin, pati sila hindi naniniwala. Otherwise, sila mismo ang nagdemanda kay Inday Sara. Pero dahil nga gusto lang nila ng siraan sa mata ng taong bayan, yun ang ginawa nila. Inutusan nila ang NBI. Ito namang NBI, sumunod naman. Walang malakas. Wala silang kaso. Whether number 1, number 2, number 3, number 4 na articles. The fact alone na yung number 4 ang inuna nila, ibig sabihin wala pa sila, naghahanap pa sila mga testigo doon sa 1, 2, and 3. At itong testigo pa dito sa number 4, wala naman saysay. Kasi hindi naman kine-question. Yung mismong video na lumabas, hindi naman kine-question na hindi nagsalita na gano'n si Inday Sara. Ang pinupunta ng depensa, tingnan nyo ang context, hindi threat yun. It's hypothetical and conditional. But as I said, in all my interviews sa programa ko, ang underlying objective talaga ng mga nasa kapangyarihan ngayon ay siraan at i-disqualify si Inday Sara bilang kandidato sa Panguluhan sapagkat siya ang pinakamalakas. Kasi siya ang sagabal sa pananatili sa kapangyarihan ng mga nasa pwesto ngayon beyond the term of 2020. Yun lang naman yun.